Yung parang nauulit na naman tapos ako na naman yung nandoon makakakita ng devastated ganon, yung laging nakikita na parang wala nang miserable na yung itsura. Ang nangyari po noon, nasa hallway lang po kami. So nandito po kami, andyan lang yung ICU pero hindi po kami makapasok. Yun yung mas nakakalungkot na sitwasyon talaga kasi alam mo yun na yung kailangan ng tatay mo pero hindi mo siya maipasok. Feeling ko, inisisi ko yung sarili ko na late ako ng dating. Hindi ko siya hindi ko na siya naratnan. Katulad ng nanay ko, hindi na rin namin siya, wala na lang huling salita, wala man lang huling habilin, di ba? Parang mas masarap mamatay na nakapaghabilin ka man lang sa mga mahal mo sa buhay. Nawala yung nanay ko, hindi talaga ako handa. Hindi ako handa na mawala siya kasi nga parang ang hirap na talaga na ikaw habang lumalaki ka, nawawala yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Ang sakit nun. Kaya sinabihan ko talaga si tatay, tayo huwag ka muna mawawala. Ang hirap na mawala yung mahal ko. So nag-decide ako na i-let go yung pangarap ko na makapagtapos sa pag-aaral. Nagtrabaho ako. Si tatay nun, naka-recover siya sa stroke niya kasi siguro parang pangatlong stroke niya na po yun eh. Sinasabi nga na pag masusundan pa, baka hindi niya na makayanan. And one time nga, maghahatid ako ng pagkain sa kanya. Yun na yung naabutan ko po siya na katagilid sa higaan, tapos hawak-hawak niya yung puso niya, yung dibdib niya, habang may hawak siyang biskwit. Tapos ginigising ko siya, niyuyug ko, pero hindi pala dapat ganun. Ang ginawa namin, dinala po namin siya sa ospital. Pero yung situation niya that time, parang hindi na rin talaga okay. Tapos pang ICU na rin. Parang nauulit na naman, tapos ako na naman yung nandoon, makakakita ng devastated, ganon, yung laging nakikita na parang wala nang miserable na yung itsura. Ang nangyari po noon, nasa hallway lang po kami. So nandito po kami, andyan lang yung ICU pero hindi po kami makapasok. Yun yung mas nakakalungkot na sitwasyon talaga kasi alam mo yun na yung kailangan ng tatay mo pero hindi mo siya maipasok. Hindi magawa ng paraan. Nag-decide pa na tubuhan daw siya. Na parang isa din talaga sa pinagsisisihan ko na decision kasi parang yun pa yung nagpadali ng buhay niya. Tapos hindi naman pala nakatulong kasi wala pang 24 hours. Wala na yung tatay ko. 5 beses siyang ni-revive. Mga alas 11 yun ng umaga. Kinlear yung para bumalik yung heartbeat niya. Sabi nga nung doktor, hanggang 3 beses lang daw yun, pero ginawa niyang 5. Pero after 5, ayaw pa rin, nagpa-flatline talaga. Yun na siya, hindi declare talaga na dead. Hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko makakalimutan yung tagpo na yun kasi maghahatid na lang ako ng pagkain sa kanya noon eh. Siguro kung napaaga ako, baka hindi pa siya inatake. Baka napakain ko siya, tapos napainom ko pa ng gamot. Kasi marami na siyang gamot na iniinom na eh. Pero nung time na yun talaga, feeling ko, inisisi ko yung sarili ko na late ako ng dating. Hindi ko siya hindi ko na siya naratnan. Katulad ng nanay ko, hindi na rin namin siya, wala na lang huling salita, wala man lang huling habilin, di ba? Parang mas masarap mamatay na nakapaghabilin ka man lang sa mga mahal mo sa buhay. Pero silang dalawa, hindi namin naranasan na makausap man lang sila bago sila nawala. Kaya habang buhay ko talagang iisipin yung moment na yun. Yun yung nawala yung tatay ko. Sa kamay ko ulit siya nawala. Ako yung nagbantay. Sa akin hindi siya namatay.